Programs may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit, rigulat na pagbatikos sa mga diwali at abusadong nanunungkulang sa pamamaraan. Ang mali laging ginanabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kajuran Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpe, Rigulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong mundo, ang overseas Filipino workers natin, ang mga buhay na bayani, ang ating mga OFWs, no? Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Saan man kayong panig ng mundo, saan ay nasa mabuti kayong kalagayan, shout out dito sa ating programang Rigulat at Truth and Knowledge. Hintayin natin makapasok si Kajay Ortiz, ano? Kaya kanina sabi niya sa akin, Kajun, so, kung ikaw ay nasa ospital din ako, nagpapagamot din ako ng tuhod. Ako naman po, mayroong kausap doon sa ospital, sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Ang butihin, magaling, tapat sa serbisyo. Ayan, si Doc Ted Martin, ng Gat Andres Bonifacio Medical Center. Ayan. Shout out ka, Ted, ha? Mabuhay ka. At syempre, binabati ko rin, binabati ko mga hospital director, Tapihin ko rin ang Justice Jose Abad Santos General Hospital. Si Doktora Merly Sakdalan. Shout out sa iyo, ha? At siyempre, binabati ko rin ang birthday boy. Ayan, si paring Berlin Ruiz na nag-iriyo ng kanyang kaarawan ngayon. No? Happy birthday, paring Berlin. Tapos si Ma'am Catherine Billones. Shout out sa inyo lahat. Tapos si paring June Cabanyog ng JNJCBSDWAD. Ayan, bago tayo mag-umpisa, no? Pag-usapan natin ang klima ng panahon, paiba-iba. Kaya ang klima ng katawan natin, paiba-iba rin. Kaya minsan, hindi natin alam kung ano yung nasa katawan natin. Ano ba nasa katawan natin? Sipon, ubo, ano pa ba? Trangkaso. Kaya sabi nga sa umaga, dapat lagi tayong nasa kondisyon, no? O lagi tayong magpapawis. Paano ka magpapawis? Ilang araw na nag-uulan. Ilang araw din masamang panahon. Isipin nyo, sa umaga, parang ano ko na po ito, bisyo ko na, no? Bisyong maganda. Hindi bisyo sa katawan na pangit, no? Walang kwenta. Yung mag-iinom ka ng alak, maninikrilyo ka, kakain ka ng marami, wala sa oras, o kain ng kain, hanggang mabusog ka. Bandang muli, hindi mo naramdaman, mataas na pala sugar mo. Kaya ingat mga kababayan. Shout out tayo sa mga kababayan natin. No? At magandang pag-usapan. Kamusta na ba si Carlos Yulo? No, walang katapusan yung pagdakila natin dito sa Bayani. Ito tuloy na Bayani na nakapag-ambag ng magandang ikangay karangalan sa ating bayan, no, sa ating bansa, particular na siyempre, no, doon sa mga kababayan natin na talaga namang ikangay sumasaludo sa pagbigay karangalan niya sa ating bayan. Bira yan, no? Sabi nga 100 years na tayo uhaw. Uhaw tayo sa karangalan, pagdakila ng buong mundo. Di ba? Buong mundo. Kasi yan po yan, Olympic yan. Hindi naman Asian yan. No? Dito, Olympic, iba-ibang bansa,
sa buong mundo ang nagpa-participate para ipresenta niya, no, yung kanyang bayan, ang kanyang bansa. Kung di tayo manalo sa giyera, dito man lang sa palaro na pambansa, no? Palaro para sa karangalan ng bansa, maganda na po iambag yan. Kung hindi nyo na itatanong, mga kaibigan, si Carlos Yulo, ano po yan? 2 gold ang kinuha niya dito sa Paris Olympic 2024. 2. Sabi nga, kasaysayan. Diba? Kasaysayan, may kahit uukit, uulit, pag-uusapan ng salilahi. No? Sabi nga wala na sa mundo, ito si Carlos Yulo, ang pangalan niya nakatatak sa Pilipino, sa bansang Pilipinas. No? Ito'y nakaukit na bihirang mangyari. Siya pa lang, since 100 years na tayo sumali sa Olympic, ngayon lang tayo nakakuha ng gold. 2. Si Heidelin Diaz, di ba? Isang weightlifting, tapos ito sa gymnastic, itong si Carlos Yulo. 2 sila. Pero ang pagkakaiba, mga kaibigan, mga katropa at katundo, kakaiba to si Yulo. Bakit? 2 ang kinuha nitong gold, no? Sa isang taon na laban. Ito nga pong Paris Olympic 2024. Siya lang ang nakagawa at wala pang Pilipino, Wala pang Pilipino na nakakagawa. Siya pa lang sa kasaysayan, no? Kaya nga, sabi ko nga po, mawawala sa mundo, lilipas, itong si Yulo, yung kanyang pangalan, nakatatak na po yan. No? Kasaysayan na yan, history na yan, pag-uusapan. Yun po yung maganda po, mga kaibigan. Dito, himayin natin. No? Bago tayo pumunta doon sa mga magugulong usapin na politika, dito muna tayo. No? Sabi nga, mga kaibigan, itong walang katapusang usapan, no? Pagpuri, paghahanda, sabi nga maraming gusto sumakay. Maraming gusto sumakay kay Carlos Yulo. Madikit ka dyan, sabi nga Iba, di ba? Magpa-picture ka lang dyan, kasama yung magpa-selfie ka lang. Kasama ko bayani ng Pilipinas, Carlos Yulo, very proud ka. Di ba? Very proud ka. Bakit? Baka nasama ka rin sa kasaysayan. No? Nadikit ka sa champion. Dito ba yan, sabi na, magandang talakayin. Dahil sabi ko nga, purong Pilipino. Puro sa salita, sa gawa, sa kilos, sa wika, lahat. Pilipinong-Pilipino. Di ba? Hindi tulad dito ng basketball na merong PhilAm. No? Filipino-American, di ba? Nilahing dugo ng banyaga. Ito si Yulo, hindi purong Pilipino, maski sa pagtagalog. Pagsalita ng Tagalog, di ba? Talagang matatas magsalita ng Tagalog. Kaya Pilipinong-Pilipino. Hindi matatawaran ang kanyang pagiging Pilipino na nag-ambag ng karangalan sa ating bansa. Sabi nga tingnan nyo bawat ginto pala na makukuha ng isang atleta. Ginto 10 million. 10 million. So, 2 ginto ang nakuha niya. 2 gold. Olympic champion sa Paris. 2 gold, 20 million yun. Di ba? May 20 million ka na, bayani ka na, meron pang mag-aambag na donasyon
para sa iyo. Ang Congress yata, 6 million, di ba, ang Kamara? Tapos, kung di ako nagkakamali, ang Senado, nasa 20 million o 10 million. O, tapos, mayroon pa nagbigay sa kanya ng condominium worth 24 million o 35 million. Mayroon pocket money pang 3 million. Aba, sabi nga talaga namang ikay super rich. Itong si Yulo. No? Talagang super yaman. Iba-iba pa yung yung mga sponsor pang iba na hindi natin nababanggit, ha? Sana, kung ang lahat, nagbibigay tulong. Ito sa Maynila. Sa Maynila, 2 million yata ang ibibigay ng City of Manila bilang pagkilala kay Yulo. Dahil hindi nyo na itatanong, mga kaibigan. Ito si Carlos Yulo, laking Malate pala ito. Nakatira dyan sa Malate, Manila. Bata pa lamang, malapit sila doon sa Rizal Memorial Stadium. Malapit sila ron O kaya bata pa lang itong si Yulo, mulat na sa larangan ng ng pagtatambling. No? Yun yung kanyang hilig. Sabi nga, 3 taon pa lang yata, 5 taon, nagtatambling na nakita ng lolo. Yung lolo, binig doon sa apo niya, sa ganang apo niya. Pinakilala ito sa mga instructor. Sa mga tutulong dito kay Yulo. Hanggang ikangay na-develop yung galing sa pagtatambling, sa pag-gymnastic nitong si Yulo. Na-develop. Ito, champion. Shout out muna sa ating kabats. Parang Edwin Reyes na nanonood sa atin. Shout out din sa Lacandula High School Alumni Batch 76 Vocational. Ayan. Pinabati ko po kayo. Ngayon, ang pangarap po nitong si Carlos Yulo, maniwala kayo, 12 years siya nung magsalita siya na gusto ko magkaginto. Akala ko ginto sa ngipin Akala ko gintong pintas, sikaw, singsing hindi. Gusto niya magkaginto sa larangan ng palakasan. Bilang magaling magtumbling, gymnastic, ayan Yun yung kanyang pangarap. 12 years. 12 years niyang pinangarap. After 12 years, ngayon ay 24 years old na siya, natupad niya yung pangarap niya. Di ba? Ngayon 24 years, dumilang 12 taon, natupad niya yung pangarap niya. Sumali siya sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang competition. Sa Asia, ngayon, Olympic, yung sinasalihan niya. Iba't ibang malalaking bansa na nakakalaban niya. Tinalo niya. Galing, tinalo niya na nakakapangilabot. Naging pangarap niya, nung 12 years old siya, natupad niya ng 24 anyos. Mahirap na pamilya lamang itong pamilya ni Carlos Yulo. Mahirap lang yung pamilya nila. Pero dahil may pangarap siya, 10 ng mga anak ng mga kapatid niya, puro yun ang sports gymnastic. Natupad ni Yulo ang kanyang pangarap. Yung mga ibang kapatid, sumasali rin, nananalo rin sa maliliit na competition. Pero nakaka-gold din nakakakuha rin ng mga kampyonato. So, nakakapagsubi sila ng pera. Di ba? Lalo ngayon. Sabi ko nga, mga kaibigan, hindi matatawaran. Yung talagang pera. Milyones na pinag-uusapan. Malaking pera na po yung pinag-uusapan, mga kaibigan. Ngayon, habang ikangay pinag-uusapan ng galing at usay nito si Yulo, meron namang hindi dapat kasali, sumasali. Di ba? Dapat ang pinag-uusapan yung pagiging champion ni Yulo, di ba? Ni Carlos Yulo. Doon dapat nakapokus lahat Di ba? Nandun lahat Maramdaman lang ng bata yung kanyang pagiging mahusay na manlalaro.
walang sigalot, walang problema. Anything na masamang usapan, dapat wala yung kung meron mang problema, yun ay dapat pinag-uusapan ng personal. Yun mga kaibigan. Ngayon, eto na po. Gamitin ko yung salitang kanto. Hindi na ako gagamit ng salitang politiko. Kanto. Gedli-gedli lang tayo, Toits. Dito sa Tondo, yan ang usapan eh. Gedli-gedli, Toits. Bita-bita ka lang, tabi-tabi ka lang. Huwag ka makigulo. Gedli ka lang. Ganon ang usapan. Alam niyo mga kaibigan, lumabas yung issue eh. Kapangit na issue, money talk, devil talk, di ba? Ganun ang usapan eh. Yung magandang halimbawa, magandang usapan, masustansyang talakayan, pumapasok yung pangit. No? Pumapasok yung pangit na issue tungkol sa pera. Alam niyo ba yan, sabi nga, ang pera, ano yan eh, lason yan, di ba? Kapag sumobra, nagiging lason. Kailangan tama lang. At tapos, dapat ibigayan, tapatan. Kumbaga sa proyekto, pondo, may transparency. Parang gano'n, no? Lumagay ako muna sa posisyon ni Yulo. Parang ako. Hindi ko maiwasan hindi talakayin dahil pinag-uusapan. Parang ako. Ako si Yulo. Pinagkatiwala ko yung mga incentives ko, mga premyo ko, sa nanay ko. Di ba? Siguro, asa minor de edad pa nun si Yulo, ang dapat tumanggap ng pera, yung guardian. Di ba? Yung guardian. So, ano na tayo ron? Lagyan na natin ang katwiran yun. Magbigay na tayo ng favorable. Dahil dahil minor de edad, kailangan pa yung concern ng magulang, lalo na pagdating sa pera, pag nalagay sa bangko, ano ilalagay mo? Iyan ba itatago mo sa bahay mo? Baka mangyari, nakahawin yan, iba pa makinabang. O mag-initsa pa ng buhay mo. Kaya tama yung ginawa po ng nanay. Tama yung ginawa ng nanay na i-deposito sa bangko. Tama po yun. Proteksyon doon sa pera ng anak niya na si Yulo. Tama yun. Ngayon, ang medyo mali doon, yung pakialaman mo, yung pera. Kahit na ba sabihin ikaw yung guardian, kahit sabihin ba ikaw yung nanay, no? Sabi nga sa tapat, katapatan, at katiwalian, hindi katiwalian na tiwali katiwalaan. Lagyan natin yan doon. Katiwala. Ayun. Yung trust. Wala kang karapatan na galawin mo yung pera ng anak mo. Isumbi mo, okay lang sa pangalan mo. No? Kung gusto mo ilagay sa pangalan mo, ilagay mo. Pero yung pera gagamitin mo para sa personal. Sinasabi niya, hindi personal Binili niya naman daw po ng mga ari-arian, gamit, ewan po, anything na kung ano yung binili ng nanay niya, na makikinabang naman daw si Yulo. Para kung sakali, no, hindi na magtatambling to, hindi na mag-gymnastic, may pera nang nakatabi, may ari-arian nang naipundar. Tama naman. Tama naman po yun. Tamang katuwiran. Pero ang mali, yung paggamit mo na walang concern ng anak mo. O sabihin na natin, hindi nagdidad yan. Ako pa rin ang may kapangyarihan. Ako pa rin ang may karapatan. Hindi. Ang karapatan mo lang bilang nanay. Ang karapatan mo lamang proteksyonan, alagaan mo na anak mo. Pero yung pag-aari ng anak mo, kahit anak mo yan, hindi mo pwedeng pakialaman. Pasensya na. Yun ang paniniwala ko. Shout out siyempre,
ang buhay na bayani, ang overseas Filipino workers natin, pinanood din natin programa nito, si Arnel Cantoria. Ayan, nasa Korea yata ito si Arnel. Shout out Arnel, ha, ingat ka. Ngayon, ipinag-uusapan natin, no? Hindi ko mo nanay ka, o tatay ka, o lolo't lola ka, gagamitin mo yung pagiging guardian mo para kahit pakialaman mo, hindi mo naman dapat pakialaman. Hindi ba? Sabihin na natin na, kita mo, nagkaroon ng hanapan. O hindi mo naman pwedeng sabihin yung pera ko, asan yung pera ko gagamitin ko. Hindi, binili ko ng binili ko ng bahay binili ko ng lupa. Bakit mo binili? Sinabi ko ba sa'yo ibili mo ng lupa at bahay yan? Hindi, para naman sa'yo yun. Oo nga, para sa akin, pero hindi mo naman sinabi sa akin na bibili mo ko ng bahay, ibibili mo ko ng lupa, o ibibili mo ko na kahit ano. No? Medyo Paul yun. Di ba? Wala pinakampihan, no? Paul yun. Ngayon, kung halimbawa naman to si Yulo, sabi nga sige na, nani naman kita Sa iyo na yan. Baala ka na kung saan mo gagastusin yan. Di ba? Hindi. Nagputo ka sa media, lalo na sa social media. Ginawang pulutan yan. Hindi ba? Nag-aahawang ipinagdiriwang, dinadakila ang ikangay contribution ni Carlos Yulo sa bansang Pilipinas. Ito naman, pumapasok naman itong sinanay. Pasensya na po, muli po, no? Pasensya na kasi nagiging usapan at mukhang isasara na itong usapan na to. O, nang kasalukuyan nakikipaglaban, ito si Carlos Yulo sa mga magagaling na manlalaro. Meron namang, hindi naman sinasabing nananalangin. Meron namang nagsasabi, kadugo niya pa, sana wag kang manalo. Ang manalo na lang, atleta ng hapon. Kapangit, di po ba? Huwag ka sanang manalo. Sanang manalo, atleta ng hapon. Hindi po yun ang hindi yun yung tamang oras, hindi ba? Kung galit ka sa anak mo, siguro para sa bansang Pilipinas, no? Bilang kinatawan ng bansa, dapat sasabihin, sana manalo ka. Hindi para sa anak mo, sana manalo ka para sa bansa. Hindi matalo ka. Parang manalo, manlalarong hapon. Pangit, di ba? Sabi naman daw ng nanay, dala lang daw yun ng sama ng loob niya. No, dala yan ng sama ng loob. Kasi nagbigay na rin ng nagbigay na rin ng komentos ng si Yulo, no? Naghahanap siya, yung talagang pera nawala, yung pera binastos, sa presyo. Ang masakit naman dito kay Carlos Yulo, maganda na yung maganda na yung bulusok Di ba? Maganda na yung 2 gold medal ang nakuha mo sa Olympic Yung nagbibigay naman ng statement, itong si Yulo, yung kanya namang syota, yung kanya namang girlfriend, na inspirasyon niya, nasa likod. Panay yung ngisi, panay yung tawa, panay yung yapos. Para nga naman nakaka-insulto doon sa nanay na nagsisintimiento. Di ba? Sabi nga dapat nasa gitli, nasa bita-bita itong mga yung mga hindi dapat kasali. Di ba? Dapat hindi kasali, doon kasi tabi. Kung mayroong mga problema yan, kung mayroong kayo sigalot dyan na parang Ana del Ramat, Sara Labati, hindi dapat kayo sumisingit o sumasali sa usapan. Lalo na, hindi naman usapang artista itong pinag-uusapan. Ang usapan dito, yung pagiging dakila. Yung contribution ng isang Yulo sa bansang Pilipinas. Dinadakila, pero itong dalawa, yung nobya, yung nanay, iba yung mga pinaggagawa. Di ba? Kung may isip naman itong si Shota, tatabi siya, di ba? Hindi habang nagbibigay ng statement, di ba? Habang naka-online itong si Carlos Yulo nasa likod, panayakot, nayakap,
Panay nalik. Di ba? Panay bungisngis. Eh, siyempre, ako man yung nanay nitong si Yulo, magigigil ako. Hindi ba? Kasi sabi ng nanay inilalayo ng nobya si Yulo doon sa pamilya. Sa nanay, sa tatay, mga kapatid. O, kaya nga sabi po ng mga kapatid, hindi mahalaga sa kanilang pera eh. O ano man ang yaman na dala ni Yulo, hindi mahalaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, mabuo yung kanilang pamilya. Kaya yun ba yan? Sana, sa pamamagitan nga nitong programa, sa Kakampi Online, siguro maging dagdag kami sa mga nagbibigay advice. No? Kayo nakakatanda eh. Si nanay, si Shota, talaga ko, hindi matanda yata si Shota kay Yulo, di ba? Binabalay, ang niabandera niya ni Yulo, yung kanyang galing sa pagsisirko. Yung nakabandera doon sa loob niya, nakadikini, kita yung piski ng langit, di ba? Ito napapag-usapan lamang, mga kaibigan. Sana, maayos, sayang. No? Kasi, pag binag-usapan ng kasaysayan, hindi maaaring hindi sisingit eh. Hindi, ng panahon na yun, natatandaan ko pa. Halimbawa ako, halimbawa, yung apo ko, ay, oo, magaling si Yulo. Magaling mag-tumbling yan, no? Ang apo ko, 12 anyos. Pag dumating yun ang edad ko, mababanggit niya Carlos Yulo. Magaling yun. Mahusay yun. Double gold yun na napanalunan nun sa Olympic. Diyan sa Paris. Ang galing ng Pilipino yun. Tapos may sisingit. Oo, patunayan na, natatandaan ko ito eh. Habang nagdidiwang, habang nagsasaya si Carlos Yulo, nag-aaway naman yung nanay niya at yung Shota niya. Sa social media. Di ba pangit yun? May ibang sumingit na usapan. Imbis na pag-uusapan, champion yun, galing nun, sumingit. Yun yung pangit na usapan. Hindi kasali, nasasali. Sabi nga kulang sa exposure eh. Kulang doon sa kulang sa ano tawag dito? Kulang sa pansin. Yun. Kulang sa pansin. Kaya nagpapapansin. Mga kababayan, no? Yan, ibinigay lang natin yung komento natin. Sana, maayos na. Nagpa-press ko, no? Yung nanay niya, no? Kung di ako nagkakamali, si Atty. Porton pa yata yung abogado, yung Di ba? Iba yan, sabi nga daming sumasakay. Lalo ngayon, eleksyon. Sigurado maraming politiko sasakay dito kay Yulo. Di ba? Kasama nila, bayani. Tapos kasama nila, magnanakaw na politiko. Ay, nakabayan ko. Yun nakabayan. Sige, iwas tayo. Ibang issue naman po pag-usapan natin. Tungkol naman po rito sa walang katapusan to, no? Yung security niya, no, ni VP Sara, no? Ito po'y binawasan na security ng PNP. Binawasan yata ng hindi malaman kung 70 o 35. No? Ngayon, mga kaibigan, mukhang nag-alboroto itong si Inday Sara. No? Paano daw yung security niya? Tinanggal yung kanyang mga pulis. Sabi naman ng PNP, ni Police Chief General Marbil, nagbawas. Nagbawas lang, hindi inalis. At may natira pang 35, kung ako nagkakamali, 35 na police. O 75. Kasi yung security ni Inday Sara, 400 na security. VP ka lang, ha? Vice President ka lang.
tinalo mo pa yung ano, yung presidente. Ang presidente, wala pa yata 300, wala pang 200 eh. Oh. Pero si Sara, si Inday Sara, 400. Ito nga sa pag-upo ni Inday Sara, ang kanyang security bilang Vice President Security, yung habang tumatakbo ka sa kalsada, sandamakmak yung security mo, sandamakmak yung nagwawangwang. No, parang ang lalaban sa giyera. Yung pagpupo, pagkapanalong-panalo, 430 kagad yung kanyang yung kanyang security. Nadami, no? Tapos, naging 400. Tapos, naging 358 sa ngayon. Nakukuntian pa itong si Inday Sara. Ano ba ito si Inday Sara? Lalaban ng giyera? Lalaban ba ito sa Abu Sayyaf? Lulusog ba ito sa mga terorista para ganito karami yung kanyang security? Hindi naman siya ganun hindi naman siya gaya ng presidente. BP ka lang spare tire ka lang So ano yung natatakot mo? Kahit ma-presyon ka, walang mawawala sa Pilipinas dahil may presidente. Pero napakalaki ng kabog nitong si Inday Sara. Nagbawas ng konti, nag-aalboroto. No? Tignan niyo po ang kanyang mga security, hindi basta security. Puro sundalo, puro sanay sa giyera. Ang kinatatakutan niya, NPA. O sino ba magaling sa laban? Ang mga sundalo, ang AFP, o pulis. Ang pulis, ang dala lang po, malinit na kargada, 38. Di ba? Yan 9mm na baril. 45. Swerte na magdala ng mga long arm yan Yung mga Armalite, di ba? Ang karamihan na may talagang panlaban, yan, mga sundalo. Yan yung mga security ni Inday Sara. May Presidential Security Group pa siya, PSG. Ang pulis, hindi naman para sa kanya yun. Ang pulis para sa lokal Hindi para sa national. No national figure gaya ng presidente, vice president. Ang lokal, ang namamahala dyan, mga mayor gobernador Kaya pagdating na national figure ka na, presidente ka na, vice president ka na, senador ka na, okay, mga sundalo na yung mga security mo, mas gatmabi. Di ba? Mas matitindi. Pero ang ginawa nga ni Marvin, pagkaupo nito bilang PNP chief, mga kaibigan, binawasan niya, hindi niya inalis nagbawas. Kami nang gagalait itong si Inday Sara. No, nagagalit. Bakit daw inalis yung security niya? No? Kung siya daw po may kapangyarihan bilang vice president, paano para yung maliliit na taong bayan seguridad? Wala naman kami security. Wala naman kami bodyguard na gaya mo. Pag-aalis kami ng bahay, nagkakandara pa yung mga security namin. Hindi. Kaya huwag mong gamitin ng mga maliliit na taong bayan na gaya namin na kailangan ng security. Kailangan namin ng security, kailangan namin ng pulis para proteksyonan ang kapayapaan ng aming kapaligiran. Hindi para bit-bit namin yung mga pulis na sinasabi mo. No? Hindi naman kami lalaban ng giyera. Hindi naman kami makikipag-away. Wala kami kinatatakutan. Sanay kaming mga malinit sa bugtong hininga, security, sarili namin. Di ba? Siyempre na mumukha ni Inday Sara, kung siya daw inalisan ng kapangyarihan o nagbawas ng security sa kanya, paano raw yung maliliit na gaya ng mga maliliit na taong bayan? Pero kinalalaman namin, wala nga kami security, basta mayroong pulis dyan sa kalsada, may nagtatraffic, may nagbabantay, saka kapalantagan, katahimikan ng aming barangay, okay na yun. Kapag nangingi ka ng tulong, may pulis, okay na yun. Paano kung yung mga pulis nasa
nasa security mo. Eh di ikaw lang ang babantayan, isipin nyo nga ito, 358. Oh, 350 to 400, tapos pinipilit mo pang magdagdag ng, ng security police. May sundalo ka na nga, may PSG ka. Oh. Ang masakit mga kaibigan, ito pa, tatlong kamoting senador. Paumanin ha? Kasi siguro hindi dapat pinag-uusap, sinasabing kamote itong mga senador natin. O gaya ni Bato de la Rosa. Diba? Ni Bongo. Dumagdag pati si Robin Padilla. Abay, nagpatawag ito ng, ng Senate hearing eh. Ginisa si General Marbil eh, mga PNP chief eh. Ginisa, alam niyo po kung paano paggisa? Itinanong sa kanya, bakit binawasan mo ang security ng inalisan mo ng security? Ito si VP Inday Sara. Hindi mo ba alam, malalagay sa pangalibang buhay niya dahil sa mga NPA? NPA, ya? Bakit ang laki ng takot ito mga Duterte sa NPA? No? Ang laki ng takot nito sa NPA. Lagi nung pagkaupo nito si Duterte, NPA gagad. Hanggang ngayon NPA pa rin. Hindi ako NPA, no? At sinasabi ko nga NPA lagi nasa bibig nila. Ngayon, sabi ni Bato, ha? O ano daw ang dahilan? Bakit inalisan? O, sabi, hindi naman inalis, binawasan. Kung binawasan man yun, dahil kailangan ng lokal na pamahalaan, ng pamayanan, ang police vicinity. Yun nakadeploy sa baba. Nakikita ng taong bayan, may police. Hindi yung police nakihinday Sara. Kailangan ng police ng pamayanan, ng lungsod. Hindi babantayan mo isang tao. Kaya sabi ni Marbil, di ka naman inalis eh, nagbawas lang. No, sabi nito si Bato, tingnan niyo po ito mga kamoting to ha. Ginamit yung Senado para lang sa kanilang interes. Sa kanilang interes. Eh may bantaraw ng may threat daw sa buhay ni Inday Sara. May threat daw. Hindi raw ba monitor ng PNP yun? Sabi ni General Marbil, wala. Wala kami monitor na banta sa buhay ni Inday Sara. No? Wala. Oh, ganun din na sinabi ng AFP. Wala raw pong banta sa buhay ni Inday Sara. Ano kinatatakutan nitong ni Inday Sara at nitong sila Bato de la Rosa, de la Rosa, Bato, at si Robin Hood. Tignan nyo pinanonood po ng taong bayan yung senaryo yun, no? Yung hearing nila. Talagang ginamit nila sa sarili nila. Alam niyo po ang pangit ito ang pangit O ako bilang senador. Bilang dating PNP chief. Pwede ba makikiusap ako sa senador to mga kaibigan? Tignan nyo kaya ako nasasabi ang salitang kamote. Kamote itong mga taong to. Ginagamit mo yung posisyon mo. Yung kapangyarihan mo sa sarili mo. Kasi kung hindi, sabihin natin hindi mo proteksyon sa kaalyado mo. Kasi kaya, halo-halo kasi usapin nila. Puntahan lang natin itong Inday Sara. Yung pag-aalis po sa pagbabawas ng mga PNP security kay Inday Sara. No? Binawasan dahil kailangan. Binalik yung pulis na hinihingi para kay Inday Sara. Umangal. Tingnan nyo po, umangal. Itong si Bato, si Go, si Padilla.
Ang binalit niyo naman pulis, reshuffle kasi nangyari. Reshuffle. Binunot yung pulis sa Davao, inilagay sa ibang lugar. Inilipat. Ang gusto nila ba to? Ni Go, ni Padilla, ni Robin Hood, sino pa? Ni Inday. Yung mga pulis na Davao, na kanilang ikangay isang sutyot sunod, no? Yun ang inalis, yun ang gusto nilang ibalik. Naintindihan niyo po? Kasi sa bibig na rin ni Bato sinasakang lumabas eh. Mas kabisado raw ni Inday Sara, mga Duterte, ang mga pulis Davao kesa doon sa mga pulis na ipinalit sa mga pulis Davao. Hindi ba ganyan din yung ginawa nyo nung araw nung kayo nakaupo? Nireshuffle nyo yung mga pulis na naga na kung saan nandun yung baluarte ng kalaban nyo, tinanggalan nyo ng authority doon sa pulis. Eh ngayon na pinatutupad din ng PNP yung gano'ng mga pamamaraan, bakit kayo nag-aarayan? Hindi ba? Keso, hindi naman daw tama yun kasi mga pinagkakatiwalaang pulis, pinalis, tapos ilalagay doon yung mga hindi kilala, o wala yung katapatan sa kanila. Teka muna. Hindi naman yan ang usapan eh. Hindi ba? Ang pulis kahit sino pwedeng bantayan, pwedeng proteksyonan. Ibig niyo sabihin, nakapanahonan nyo, yung mga pulis na hindi nyo, di ba ginawa nyo rin, hindi inyo inalis nyo, tinanggal nyo, pinalitan nyo ng inyo. Eh bakit ngayon nag-aarayan kayo? Nagwawala kayo. Ang masakit hindi inalis. Pinalitan. Tingnan niyo po, simple. Sino yung nandun sa Senate hearing na yun? Habang ginigisa si Margil, habang ginigisa yung mga pulis, yung pong mga taga-Davao, mga alagadi ni Pastor Tibuloy, ng Kingdom of Jesus Christ, dinidip-dip nila yung pulis na kakaawa naman, no? Tingnan nyo, may operation ng pulis para huliin. May warrant na dala ang pulis para madakip si Kibuloy. Ano ginagawa ng mga tao ni Kibuloy? Pagdating ng pulis, haharangin nila. O pagdating po ng pulis doon, wala na si Kibuloy. So maliwanag po, yung mga nagtitid ng informasyon, nanggagaling mismo doon sa mag-ooperate na pulis. O, okay, pupunta yan. O, sabihan niya si Kibuloy, o, tumabi-tabi, magtago-tago. Kaya habang dinidelay ng mga alipore si Kibuloy, yung mga pulis na magsasab ng warrant, nakatakas na si Kibuloy. Tapos sasabihin niyo, wag palitan siya itong mga pulis na loyal sa mga Duterte. May para kasi sinuswerte. Parang tingin niyo talaga, hawak niyong, iba yung Davao, ibang city, ibang Luzon, ibang lugar. Basta inyo, may sarili kayong kaharian ng Davao. Medyo pangit yata. Hindi ba? Eh mismong batas, binababoy sinasalaulaan nyo. Pangit, hindi ba? Hindi ba follow the leader? Di ba? Follow the law. Sumunod kayo sa batas. Hindi, yung batas, pero iikot nyo eh. O, tignan nyo nga, sabi ko nga dyan sa Senado. Ginawa nyo gago yung mga polis, di ba? Ginigisan nyo sa sarili nyong interes. Kapangit, di po ba? Hindi maganda. O, hindi maganda. Kasi, sarili nyo iniintindi nyo, pero yung pagpapatupad ng batas ng gobyerno, wala. O, tingnan nyo po lumabas ngayon. Di ba, naglabas ng na reward
ang DILG sa tulong ng mga ikangay kontra, kikibuloy. Nag-donate sila ng pera para makalikom na kung sino man yung makapagtuturo o saan naroon si Kibuloy, makakatanggap ng reward. Ano ginawa nitong grupo naman ni Kibuloy? Ha? Naglabas naman ng 20 million. Tinapatay yung 10 million, ginawang 20 million, ang kanilang hinihirit kung sino naman daw yung mga nag-donate na pabuya na 10 million para mahuli si Kibuloy. Eh, di ba isang malaking kagagawa ng kalakuhan niyang pinaggagawa niya? Binababoy, sinasalaula niya yung batas. Hindi ba? Kaya na yung bayan nagkakagulo eh. Kaya tama yung sinasabi, kung mga gusto nang mapasunod yun, ito po pangit eh, tingnan nyo. Yung ginawa ni Baste, Mayor Baste Duterte, kay General Torre, sasampalin daw. Siyempre niyo po yung sasampalin. Bakit? Oh, dahil daw sa inilabas nitong salita na magulo sa Davao. Ha? Yung peace and order. Oh, ang ginawa nito, kita po, bayan, di ba, pulis pwedeng alisan ng kapangyarihan sa pulis yan, pwedeng alisan ng police power yan eh. Mas may kapangyarihan yung pulis, yung PNP, tanggalan sila ng ng pulis eh. Di ba sasampalin mo? Di ba? General, sasampalin, kasador yung General Torre. Yung regional director ng Davao. Oh. Hamon kay Baste, kung talagang sinasabi mo nagsisinungaling ako, di kasuhan mo ko ng perjury. Alam niyo po itong mga Duterte, sabi ko nga, tingin nila sa sarili nila talagang di sila matatapos. At lalong magulong bansa natin. Dito sa kostumbre ng ganitong mga namamayani. O yung mga taong ayaw umalis sa posisyon. O yung mga taong gustong hawakan talaga yung kapangyarihan. Yung sasalungat sa kanila. Kaya nga po nung takot-takot na patayan nung panahon ni Duterte, di ba? Tatandaan ko pa eh. Kaya medyo pwede natin ibalik yung senaryo nito. Ano sabi ni Duterte? Wala wala nakapalag na general dito eh. Eh, paano aangal niya mga general na yan? Pinalala mo mga kwarta yan. Totoo naman lumabas. Tignan niyo po yung mga retired general. Oh, nasa paligid ni Duterte. Pinalalaman niya ng pera yan, kaya sunod-sunuran sa kanya. Sabi niya yun. Di ba? Hanggang ngayon, mga kaibigan, ganun pa rin ang senaryo. Magulo pa rin yung bansa natin. Ay, nako, sabi nga kailan ba tayo titino? Siguro kapag nakakuha tayo ng maayos na manunungkulan sa ating bansa. No? Di napapag-usapan ng isa pang hearing. Tingnan niyo po mga kamoting nito. No? Nabanggit ko nga po yung pagiging kamote. Ito siguro, celebrity naman ito pag-usapan natin, showbiz. Siyempre, si Robin Hood, artista yan, di ba? Pero pagdating sa Senado, hindi senador ang dating, di ba? Kumikero tong taong ito, no? Alam niyo po, ginisa nito yung ang mga ahente ng National Bureau of Investigation. Tungkol po ito sa isang anak ng isang artista, si Nino Mulak. No? Yung Sandro Mulak, hindi ako nakakamali. Ito raw po biktima ng sexual harassment. No? Isipin niyo pa yan ko ha. Tignan niyo po itong kamuting to. No? Sabi ko nga ba yan yung ba national issue? Para dalhin mo pa sa Senado yung usapin na yun. Hindi ba problema ng pulis yan? Problema sa NBI yan? Bakit binit-bit mo pa sa Senado? Ano yun? Hindi naman security concern yan eh. Hindi
Di ba? Hindi naman gera yan. Hindi naman national issue gaya na West Philippines Sea, taggutom, ano pa ba problema ng bayan natin, pagtaas ng bilihin, ekonomiya. Di ba? Hindi naman po national issue yan eh. Rape case, police case po yan. Binitbit mo pa sa Senado. Sino ba may pangalan itong mga palongges na to, di ba? Ang ganyang kaso, rape, no? Rape, ano pa ba? Robbery, murder. Ano po yan? Police, ano yan? Police concern. Trabaho ng police po yan. Hindi trabaho ng senador. Eh siguro, gusto nitong si Robin Hood Padilla, magpabida-bida. Di ba? Para yung usapin ng sexual harassment, bitin mo sa Senado, eh di kayo. Di kamote ka, shout out kay Secretary Josie Domingo, ha? Tapos kay Sir Ricardo Rebaño nanonood sa atin. No? Sa mga hindi nakakapanood, ano nyo na lang po, share nyo na naman po itong tinatalakay natin kung gusto nyo. No? Ngayon, binitbit mo pa sa Senado. Sige, dalawang mataas na opisyal, kung mataas na opisyal man yan na GMA7. O sige, national issue ba yan? Hindi ba, simpleng kaso ng pag-ikangay polis yan? O, halimbawa po, may hold up. Sino tatawagin mo? Senador? May mandurukot. May nabundol. May nabangga. Pati kasi banggaan, napunta na rin sa Senado. Eh. O. Pwede ko sabihin yung national issue niya, yung kay Pastor Kibuloy. Kasi national figure siya. Buong mundo, kilala siya. Dikit siya kay Duterte. Pwede sabihin natin national issue. Bakit hindi niya yung pag-usapan niyo? Robin Hood Padilla. Bato de la Rosa Bongo. Bakit diyan nakaiwas kayo sa mga issue niya? Ito pinagkabalaan niyo, no? Yung police concern para kay Sara Duterte na hindi naman dapat pag-usapan sa Senado. Oh. Itong sexual harassment para kay Sandro Mulak, hindi naman sayang ang pera dyan. Alam niyo po, kung ginagawa niyong hearing, na ginagawa niyong katatawanan niyo sa Senado, pera ng taong bayan niya yung ginagastos at sinasayang niyo dyan. Tapos makakarinig ka ng pangit na question, na tanong, galing kay Robin Hood Padilla. Eh di ba kukusumit, mabubuisit ka? Ha? Kasi ang tanong ni Robin Hood Padilla, bakit daw? Wala pang aresto, wala pang ito po yung gusto sabihin niya. Ano ba nangyari? Ba't di pa kayo kumikilos? Sabi ni hindi kaya ang tanong ko po walang iya itong senador na ito. Hindi ba ito nagbabasa? Di ba? Kasi sinisisi niya NBI Bakit wala pang parang ganito dati, parang hindi pa ina-aresto paano mo a-arrest niya? Walang complainant. Kung wala man complainant, hindi nila ma-cross-exam yung suspect, yung pinaginalaan, wala nang complaint. Hindi para nagpasampa ng formal na reklamo. Sorry, kung mali ako, Hindi naman ako abogado Abogado lang po ako Paano makikilos ang NBI kung walang personal na reklamo ang biktima? Para maimbitahan, ma-question yung nirereklamo. Tsaka paano ba yung pagreklamo? Ilang araw na ba? Ilang linggo na ba lumipas? Kasi kailangan para arestuhin pagkakaalam ko, no? Kapag nireklamo at lumipas ang ilang araw o 24 oras,
Case file po yun. Hindi mo na pwedeng arestuin yung yung suspect. Lalo na akusasyon pa lang yung sinasabi. Inaakusahan mo pa lang. O, paano po kikilos sa NBI? Kaya nga sinabi po, hindi ba nanliliit itong si Padilla sa pinaggagawa niya dyan sa Senado? Sabi nga bago kang humirit, alamin mo muna kung ano ang NBI, National Bureau of Investigation. Hindi ba? Dapat alam mo kung sino mga yan. Ang karamihan ng NBI, katulad ng director ngayon ng NBI, si Jimmy Santiago, karamihan dyan, abogado, lawyer. Ayoko sabihin bobo to si Robin Padilla eh. Kaya alam po ng NBI kung paano sila papasok. Kita mo, nagmumukha ka tuloy gago dyan sa Senado. Piga ka ng piga, ikaw na pipiga. Nalalaman tuloy yung kahinaan ng utak mo. Ay, sayang yung pera ng taong bayan sa inyo. Sa totoo, dapat palitan na kayo pagdating po dyan sa Senado. Sayang. Correct ka, Kajun, sabi ni Ricardo Ribani. Alam niyo mga kaibigan, no? Ang oras natin, 2:57, bago tayo magpaalam, no? Ito po may magandang, hindi ko sinasabi magandang balita, magandang laban. Ha? Kasi nung kanina nag-report ako, nasa hospital ako, nasa meeting ako. Sabi nga, yung usapan po, teka muna, babasahin ko. Maganda ngayon no? Maganda yung pukpukan sa Maynila, no? Ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, wala pa yata. No? Hindi siya nawawala yung balita ko kanina. Paano nandito? Ito. Ito, bigyan ko lang ng konting linaw tsaka konting elaborate natin ng konti. No? Alam naman po natin, Gatmabi, ito si Iskong Moreno sa pagtakbo po nito sa lungsod ng Maynila na bumabalik para maging mayor ng Maynila. Gatmabi, una, mapera si Isko, no? Tapos, nasa matatag siyang kinalalagyan. Maraming puhunan, maraming kapital, maraming naniniwala. In short, no? Tapos, ibabangga mo kay Isko. Ilan may lalaban dito? Nasa yata? Nasa 5, no? Pero, huwag na natin pag-usapan yung mga lalaban. Ang nakakabangga talaga nito, bukod kay Harry Angkin, Isenayda Angkin, siya nila una, nakasalukuyang mayor. No, ang si Hani, bagamat na may maayos na partido ang Asenso Manileño, no? Nagbitbitis ko para maging mayor, doon siya nakadepende. Pero gano'ng kalaki resources ng Asenso Manileño, di ba? Kailangan mayroon national figure na magbibit-bit sa'yo. Matinding makinarya. Ito na po yun. No, ito na po yun. Dahil, ito yung tunay na makbakan at laban sa Maynila. Magkakaalaban. Nakikita yung palakasan, makikita yung programa, makikita yung serbisyo, makikita yung plataforma. Pahusayan dito. Dahil, sabi nga matibay yung partido ngayon ni Mayor Hani Lacuna. Dahil ito ay pumartido na sa Lakas CMD. Ano yung Lakas CMD? Ang Lakas Christian Muslim Democrats, no, pinamumulungan ito ni House Speaker Martin Romualdez na isa sa pinakamakapangyarihan, malakas, na impluwensyang partido. Itong Lakas Christian Muslim Democrats, no? Nanumpa na itong si Mayor Hani Lacuna, no? Kay House Speaker Martin Romualdez na siyang tumatayong Speaker of the House, no? Ngayon mga kababayan, ang mga sumaksi sa panunumpa ni Hani Lacuna sa Lakas CMD ay 5 congressman, no? Ito ay sina Congressman Joel Chua,
Congressman Bienvenido Abante, Congressman Rolando Valeriano, Congressman Irwin Cheng, Congressman Edward Maceda. Nandun din si Vice Mayor Yul Servo. Nandun din ang matitikas daw na mga konsyal ni Mayor Lacuna. Yung 21 konsyal. Sumaksi sa panunumpa ni Lacuna sa CMD. No? Dito po ba yan nakikita po natin ngayon yung bakbakang maganda. No? Dahil ang sinasabi po ni Lacuna, no? Sumapi siya sa lakas dahil alam niya itong parting ito ay may prinsipyo, may plataforma na naka-align sa maayos, no? Maayos na sistema ng lungsod ng Maynila. Kaya yung mga kaibigan, no, ito po yung magandang ikakabakbakan sa Maynila. Ang sabi naman ni Romualdez, no, ang leadership, karanasan at commitment ni Lacuna magsisilbi sa kanyang nasasakupan, no, na sinasabi nga inspirasyon. At sinasabi rin ni Romualdez na ang strategic importance ng mga bagong miyembro ng partido suporta sa programa at polisya ng Pangulo si Bongbong Marcos. Sila kulay gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Maynila noong taong 2022 kung saan nanalo siyang may napakalaking agwat, no, sa kanyang mga nakalaban. Sabi nga, history in the making, halos lahat ng kanilang mga kapartido nanalo. Ay maganda po yung labanan po rito sa lungsod ng Maynila. No? Partido, sama tayo dyan sa partido, sama-sama tayo sa isang maayos na labanan sa lungsod ng Maynila. Ay nakabayang ko. Bilis ng oras. No? Muli, no? Nagpapasalamat tayo kay RB. Hindi natin nakasama si Cardi Cortez. Sana maayos yung kanyang tuhod. Papasalamat tayo kay Ma'am Pineda Nicodemos, si RB na masiste sa atin sa studio. Ito po yung kaibigan, shoutout ka Jonas Soras, nagsasabi po ingat kayo at mabuhay po sa bayan ng Pilipino. Salamat RB! Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwari at abusadong narunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kajuran Suez sa kanyang programang Batikos, Gulpit de Gulat.